Alright mga kapsat, puntahan natin itong interview ni Attorney Jinky Luistra mga kapsat. Puntahan natin. Ito po, i-share ko sa inyo. Dito sa interview, kanina lang, latest interview to ni Attorney Jinky Luistra mga kapsat. Nagkamali tayo ng pasok. Ito pala, ito. Okay, here we go, pasok. Attorney Jinky. Nasa linya natin, Batangas 2nd District Representative Dervil Luistro, Chairperson ng House Committee on Justice. Congresswoman Luistro, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning. Igan and Connie, thank you for having me here in one-on-one. Thank Walang you po. personal. Yes, Wala wala talagang talagang personal. Okay, Ito. ilang araw na matapos yung naging hearing ninyo at may susunod nga po, April 22. Itong mga araw na obserbahan ko, lagi ang naratibo po nung kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Yung educational attainment, yung law school, pati yung painting na pinagtatalunan, kanino ba nagregalo? Sinasabi ko, hindi naman yun ang impeachable offense eh. Tama. I agree with you. Nakakalimutan I agree with yata you, nila. Igan. Hinintay kong sagutin nila yung COA na notice of disallowances na dapat pala ibalik na sa gobyerno yung pera. 400 milyong piso mahigit yun. Pati yung waiver ng bank account. At ngayon nilabas ni Congressman Ridon yung listahan ng mga sasakyan na tumutugma sa mga kwento nitong si Ramil Madriaga. Saan na po tayo patungo, Congresswoman? Well, for purposes of our next hearing, that will be on Wednesday, April 22, no? Mag-umpisa tayo ng 10 o'clock in the morning. Okay. Nasabpina natin ang ombudsman. So we anticipate that they will be presenting the SALN, no? Okay. Nasabpina din natin ang AMLA, whom we anticipate will be presenting the report on covered and suspicious transactions. Nasabpina din natin, Igan and Connie, ang BIR, who will be reporting on the income tax return of the Vice President and the husband, kasi conjugal ito, Tama no? po. Yun. And we also issued subpoena to SEC. Opo. This is for the audited financial statement ng mga business establishments nila na dineclare nila both in the SALN and the ITR, no? And to add, kasama sa ating nasabpina upon the motion of Congresswoman Laila De Lima, ang ating former Senator, Sonny Trillanes, no? Yun. Okay. So, I expect that he will be presented as well in relation to the unexplained wealth and non-disclosure in the SALN. Opo. Apparently, Igan and Connie, ang focus natin in our upcoming hearing will be the allegations on unexplained wealth and non-disclosure in the SALN. You will remember, yung nauna, nag-focus siya sa confidential fund of both the OVP and DepEd. Opo. Etong susunod naman, which will be on Wednesday, we will be focusing on unexplained wealth and Nako po, non-disclosure in the unexplained wealth SALN. na palang Okay, may topic. tanong po ako. Sabihin niyo po kung probing po ako o clarificatory. Nabanggit niyo po yung sa AMLAC kasi meron akong nababasang mga legal position o mga pag-question po. Hindi ho ba parang ang AMLAC daw po pag hiningi niyo na yung kanilang record, parang karapatan daw ho yun ng Senado sa trial na po? Tama po ba o nasa House pa rin meron din Probing kayong na ba kayo? jurisdiction sa AMLAC po, Congresswoman? Definitely, this is still in line with our determination of probable cause, no? Maalala nyo, Igan and Connie, tayo binigyan ng kapangyarihan ng rules ng batas na mag-issue ng subpoena duces tecum. This Opo. is for the production of documents for us to be able to test whether the allegation in the complaint, including the attached evidence, Shout out. is sufficient already Yolanda to Yamada, shout constitute out from Japan. probable cause, no? Okay. At dito tayo binigyan din ng mandato na mag-conduct ng clarificatory hearing. So, to answer your question, Igan, we are not yet probing. We are determining probable cause Okay. only, Ay, no? Alright. Safe pala yung tanong ko, hindi maaalis sa record. Oo. Ako ma'am, ang tanong ko lang,
Ididetalya na ba yung laman nun o hindi? Hindi pa Nako, pwede. i-confirm lang. I-confirm Ah, lang na ito i-confirm yung lang kanya malamang. talaga na mga bank records and yung sa SALN. Totoo ba? Na yung mga nagpadala sa'yo, itong si Digong? Oh, hindi. Tragis ako po. Pero sakla pa rin dito kasi malalaman talaga kung kanino galing yung mga pumapasok, no? Na mga pera dyan sa bank accounts ni Ramil Madriaga. Diyos ko Lord. At wala pa kaming maririnig on Tuesday or Wednesday rather, ng 22nd, ng mga detalye ng laman po nito. Basically, ang ni-require natin from AMLA is a report on covered transaction Mm-mm. and suspicious transactions. Ah. Pag sinabi Diril, shout out, natin Captain covered Diril. transactions, this is 500,000 and above, no? Mm-mm. Pag suspicious transactions naman, regardless of the amount, merong basis si AMLA. Mm-mm. Kapsat Diril, bakit wala kang jacket? Bago yung account mo? O yung dati? Bakit nawala yung jacket mo? Or bago yan? Okay, tuloy. Attorney Jinky. To require a report from the bank, no? So, this will be focusing merely on the report to be submitted by the AMLA. So, Connie, tama ka doon. Confirmatory lang. The Mhm. questions will be limited to what appears only in the Okay. report of the Second AMLA. account. Mhm. Pero may pending petition sa ITR, di ba, Congresswoman? That's correct, no? Yan ay yung Ilagay natin ng jacket nasa yan. Regional Trial Court of Quezon, Quezon City. Yes, Opo, oo. opo. The purpose is specifically is to stop the BIR from producing the ITR, the income tax return. Mm. Mm-mm. But apparently, ito po'y submitted na sa atin. Last hearing, that was April 14, no? Mhm. Although ngayong darating na Wednesday, April 22, this will be the time when the commissioner of the BIR will be presented, no? I So, see. we will be hearing from the commissioner his Himself. position Mm. about Oo. about the ITR kasi meron siyang sinasabing mga limitations about the disclosure of this report. So the proper time when to hear the position of the BIR will be this coming Aha. Wednesday. But definitely, from my perspective, Oo. to stop the BIR from submitting the ITR to the Justice Committee is already moot and academic. Okay. Dahil nasubmit Kasi na. submitted na. Pero Wala ano bang na. karakter ng ITR? Is it a public document na hindi mo kailangang mapigilan ng Patay na, disclosure nito patay sa na. government official? Mood and academic na. Diyos ko Lord, Rudy. Sa mga bagong pasok, mga kapsat, no? Baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. At pakishare na rin mga kapsat kasi nakakuan na tayo, yun, naka-shadow ban tayo at hindi nakakaabot to sa mga dapat makaabot. At saka sa mga garapatang nag-iiyakan dyan na nagre-report kay Maestro. Diyos ko Lord. Okay, tuloy. Pasok, attorney. Ay, nawala yung sound. The public. Saba. Is it a public document na hindi mo kailangang mapigilan ng disclosure nito sa government official? I Marilyn understand, Ando, shout Igan, out. that this is likewise a public document. Oo nga. However, meron tayong mga limitations Okay. concerning confidentiality, Mm-mm. no? Oh, And I think this is the concern of our BIR commissioner, no? Okay. So, hindi pa namin to na-discuss thoroughly, but I anticipate to hear the position of the BIR this coming Wednesday. Okay. Oo. Pero sa pagkakaalam nyo, kasi ang nagsalang po dito sa TRO for Quezon City, no? Yung asawa po ni VP Sara. Dahil nga naman sabi niya, hindi naman siya politiko. Private siya. Private citizen Pero siya. conjugal kasi ITR. Ano ba ang, kasi nabanggit nyo kanina, conjugal naman ito. Ano Yeah. ho ang magiging limitasyon sa pagtatanong pagdating dyan? Based on, siguro parang pag-aaral na rin ho ng lahat na nakikinig sa atin, ano? What to expect on Wednesday? Apparently, Connie, tama doon si Igan conjugal to. Mm-mm. Which means that yung property or income ng vice president is considered as property and income also of the husband. Mm-mm. And it is on this light Okay. na ang pinasabpina natin is not just those concerning the vice president. It includes even those that concerns the husband of the vice president, no? Ay. To your question, Connie, anong magiging parameter natin
doon sa pagtatanong. Again, we will be confining our clarificatory questions to what appear only in the documents which will be submitted by the government agencies. Are you confident, ma'am, na ito pong upcoming hearing on Wednesday, wala na hong magiging aberya? Kasi Pagabal. ang impression po parang itong mga bank records ng Vice Presidente, ang matagal na para bang tinututulang mailabas Yun yung perception ng ilan po, ano. Are you confident na matutuloy ho itong pag-clarify natin, clarificatory questions po na maibibigay on Wednesday? Wala na bang hahadlang? Wala na nga Let ba? us clarify, Connie, no? Ang ni-require natin from AMLA, to be specific, are reports. AMLA reports. Ng bangko. On covered and suspicious transactions. Okay. I want to make a distinction between bank records and AMLA reports. Ayan, maganda No? yan. Sige po, ma'am. Ang atin pong sinasapina dito are reports ng AMLC. It's not AMLA pala It's the Council, It's the Anti-Money Laundering Council. Okay. Report of AMLC pertaining to covered and suspicious transactions. Okay. We did not subpoena the bank records. I see. Okay, malinaw na. We Okay. did not subpoena the bank employees. Mhm. We did not subpoena the bank officials. Wala pa ron. Ang sinabpina po natin ay reports of AMLC and the AMLC, the Okay. Anti-Money Laundering Council. And we have to distinguish between these two sapagkat ang saklaw po ng Bank Secrecy Law, ang pinagbabawalan po ng Bank Secrecy Law are bank records and even the bank officials and employees. Again, hindi po natin sinabpina ang bank officials and Okay. employees. Neither did we subpoena the bank records. Ayun, Okay. malinaw, We- no? Ang sinabpina po natin, reports of Reports. AMLC And and the suspicious. AMLC. Okay. No? Okay. Congresswoman, follow up lang ako. Papasok dyan ba yung waiver na binigay ni Ramil Madriaga sa kanyang Yan na. bank account? Help start Ako, your naharangan na lifestyle naman change. tayo. Cook with Golden Fiesta Canola Oil. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pakishare na rin mga kapsat. Maraming salamat po. Pasok! I haven't heard from the justice members, Igan, no? Okay. Pero kung maaalala mo, itong bank waiver na ito, it pertains to the former president. Yung dami To account former daw. President Rodrigo Duterte, no? Na di umano, ipinag-open siya ng account, tapos he just signed all the checks blank, no? Oo. Ito yung naging subject matter ng waiver niya na wine-waive niya yung karapatan niya under the bank secrecy law so that the Justice Committee or anyone can look into Okay. that bank account to prove his allegations. Okay. Kaya lang, Igan, Connie, parang hindi naman ito tungkol sa Yun na Vice nga. Presidente. Ah, So, pero may binabanggit din si Senator Trillanes na joint account. Baka masama ba yon? Hindi Well, naman. kung ka-join Account. dyan si VP, ang ating Vice Presidente, then there will be no issue, no question about that. okay. Okay. Definitely, pwede siyang i-consider for the purpose of this investigation, no? Opo. But again, the decision will come from the majority of the justice members. Shoutout, Net. Hindi ko naman totally nininegate yung allegations about the account allegedly opened by the former president for Ramil Madriaga, no? Sapagkat I understand that one of the purposes of Ramil Madriaga in including this allegation is to show his close association Sa pamilya. Okay. to the Duterte family, Okay. no, na pinagtitiwalaan siya ng ganito katitinding mga transaksyon o bagay, no? So it will depend on the endorser. And I understand that's Congresswoman Laila De Lima for the Sabalia complaint and Bishop Abante and DS Paulo Ortega for Cabrera complaint. If they will be including
this allegation for the purpose of determining probable cause, in support of the determination of probable cause, and whether they will be pursuing looking into this account, Oo. no? To check kung talaga bang may inopen ang former president under the name of Ramil Madriaga. Okay, just to clarify din ma'am, yung sa inyo sa AMLA AMLC lang ang kumbaga reports. Pero pagdating po sa Senado, kung magkakaroon nga talaga at magpo-proceed sa impeachment doon, pwede na ang bank records at patawag po yung mga miyembro syempre nung bangko. Alam mo, even during this time, no, we are of the belief that this is an impeachment case already. Oo. No? Opo. That is in line with the Francisco ruling and the Duterte versus House of Representatives jurisprudence na nung ma-refer, the process of initiation was completed. No? Okay. Kaya lang from our end, we wanted to be as cautious as possible. That's why we are confining the determination of probable cause to the AMLA report instead of issuing subpoena against the bank for the purpose of production of bank records. No? Okay. Pero pagdating sa trial, Opo. that is before the Senate, I think that there is no issue. Okay. It is Ayan, okay. certain and absolute that they can, They can. legally look into the bank accounts of the impeachable official. All right. Oo. Apektado ba kayo ng mga komentaryo, pagpuna na moro-moro ang House Committee on Justice? Jenny Ramos, Scripted po ang Jenny napapanood nila sa direksyong ito, Congresswoman? Igan, anticipated natin yan no? Na they will be asserting a lot of negative things with respect to the impeachment proceeding before the Justice Committee. Opo. Pero kami, Igan, sa Justice, isa lang yung focus namin Oo. This is a constitutional duty that we really have to face. Opo. So regardless of natutuwa ba sila o hindi, we are mandated by the Constitution to move forward, no? For as long as walang TRO, tuloy-tuloy lang po ang clarificatory hearing Ayos. sa Justice Committee. Pero sa experience nyo po, talaga bang may mga witness or resource person na hindi tutugma yung kwento nila, na maki-question yung ilan sa mga binovolunteer na impormasyon? Wala sila talagang 100% na memorya po, Congresswoman? As I have Ako pa, experience, paano yes. ba No, Igan. Paano ba So, tayo question na natin? lang, yun bang Warning inconsistency na yun, nag-warning na. significant ba yun? Okay. Like for example, in this impeachment proceeding, nabanggit mo yung painting. Oo. Significant ba yung painting dun sa allegations of offenses? No? So, that's the question. Okay. Anticipated yun na kahit papaano, mayroong mga inconsistency. The only question is, significant ba yung inconsistency doon sa substance ng impeachment complaint? Wala yata sa konstitusyon na impeachable offense ang painting. Okay na tayo dito. Mga kabsat, nagpaparamdam na 2% na lang naiwan sa laptop ko. Walang kuryente dito sa amin. Ewan ko kung bakit. So, hopefully mamayang gabi may kuryente tayo. Maraming salamat mga kabsat. Pasensya na. Puputulin ko na kasi talagang wala palawbat na. Maraming salamat. Sa mga nandito, please don't forget to like and subscribe. At pakishare na rin mga kabsat kasi nakakuan tayo. Naka-shadow ban tayo. At mukhang hindi na ikakalat sa iba yung ating live stream mga kabsat. Pakishare na lang mga kabsat. Ituloy natin to mamayang gabi pag may kuryente na si Maestro. As of now, 2% na lang po at 1%. 1% na lang, Mamsat. Diyos ko, Lord. O, siya. Maestro Pali signing off. Kita-kits tayo mamayang gabi, Mamsat. Paalam, Maestro Pali signing off. Bye-bye. Salamat. Don't forget to like and subscribe and share, mga Mamsat. Paalam.